isang malaking palaisipan ang gumulantang sa mundo ng arkeolohiya. Sa Cagayan Valley, natagpuan ang mga buto ng isang sinaunang rhinoceros na may bakas ng pagkatay at katabi nito ang 57 kasangkapang bato. Ang edad? 900 at 9,000 taon. Pero teka, kung wala pang modernong tao noon, sino ang gumawa ng mga kasangkapang ito? Halina at tuklasin natin ng misteryo ng sino ang naunang tao sa Pilipinas. Noong 2018, inilathala ng mga siyentipiko ang kanilang natuklasan sa Kalinga, Cagayan Valley. Natagpuan nila ang halos kumpletong kalansay ng isang rhinoceros na may malinaw na hiwa sa mga buto. Patunay na ito'y inihanda bilang pagkain. Kasama nito, may 57 kasangkapang bato, panghiwa, pamukpok at panaksak. Ito ang patunay na may mga sinaunang nilalang na nanirahan sa Pilipinas. Libu-libong taon bago pa dumating ang mga modernong tao. Bago ang tuklas na ito, ang pinakamatandang ebidensya ng tao sa Pilipinas ay ang Callao Man o Homo luzonensis na tinatayang 50,000 hanggang 67,000 taon na ang tanda. Ngunit ang bagong tuklas ay 700 at 9,000 taon na ang edad. Halos 10 beses na mas matanda. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasaysayan ng tao sa Pilipinas ay kailangang isulat muli. Dito nagsisimula ang malaking tanong. Sino ang gumawa ng mga kasangkapang ito? Kung hindi Homo sapiens, posibleng Homo erectus, ang unang uri ng tao na kumalat sa Asya. Ang Homo erectus ay marunong gumawa ng kasangkapang bato at manghuli ng malalaking hayop. May posibilidad ding may ibang hindi pa natutuklasang species na nanirahan sa Luzon noon. Ang ideya na ito'y nagbibigay ng kakaibang intriga. May mga sinaunang nilalang ba na hindi pa natin nakikilala na minsan nang tumira sa ating kapuluan? Kung Homo erectus man ang gumawa ng mga ito, paano sila nakarating sa Pilipinas? Noon mas mababa ang tubig dagat, ngunit hindi pa rin direktang konektado ang Luzon sa mainland Asia. Ibig sabihin, kailangan nilang tumawid sa dagat. Posible bang may maagang uri ng seafaring o simpleng rafting na teknolohiya? Kung totoo ito, mas maaga pa silang nakatawid kaysa inaakala ng mga eksperto. Ang tuklas na ito'y nagmumungkahi na mas advanced ang kakayahan ng mga sinaunang tao kaysa sa dati nating paniwala. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa mga misteryong ito. Sa Indonesia, natagpuan ang Homo floresiensis o kilala bilang Hobbit na nabuhay 50,000 taon na ang nakalipas. Sa China at India, may mga Homo erectus fossils na milyon na ang tanda. Ngunit kakaiba ang sa Luzon.